Yung sinasabi po na pati yung hindi pa siya impeachable official, isinasama po sa hinihiling ng mga dokumento. Pwede ba yon or dapat during ano lang? During nung siya ay impeachable official, during sa kanyang pagiging vice presidente? Well, ang theoretical answer siyempre, ang impeachment ay para panagutin lamang ang isang opisyal para sa mga gawain niya habang siya ay opisyal na kung saan siya ay pilit na pinatatanggal. No? So anything na ginawa bago siya maging vice president, irrelevant and immaterial. Umamin din po yung witness na hindi niya mismo nakausap yung offended party. No, marami akong katanungan dito, attorney. Pwede ba na maghain ng reklamo o magkaso kahit hindi yung offended party ang nagrereklamo? And pangalawa, yung affidavit, imbis na affidavit nila, ang in-insert lang doon is yung mga pahayag nila, yung video statement, tsaka yung speech ni Marcos Jr. at ni Romualdez. Hindi talaga yung signed affidavit po nila. Ano po yung legal na basehan po dyan? Well, tama ka na kung ito ay talagang ordinaryong criminal case, walang kasong na isasampa dahil walang nagrereklamo. At yan ang problema natin pati dun sa mga kaso ng di umanong mga patayan kasi paano naman mag-iimbestiga ang Estado kung walang nagrereklamo. No? So sa akin, kakaiba ito. This is selective prosecution favoring the President, the First Lady, and the House Speaker. Kasi kung ordinaryong tao ang naging biktima ng ganitong banta, walang kaso na maisasampa dahil it is the filing of a criminal complaint in the NBI or the PNP that will trigger yung investigasyon ng mga alagad ng batas. Pero tama ka, this is motu proprio, no? At ang sinasabi nga is, bakit naging motu proprio ito samantalang kung wala namang reklamo yung mga binantaan dahil pare-pareho sila mga personalidad na may kinalaman sa politika at siguro alam nila na kaparte lang yan ang buhay politika, bakit kinakailangan gumastos at ubusin ang panahon ng mga taong gobyerno samantalang napakadaming mga krimen na dapat imbestigahan, lalong-lalo na yung flood control scandal na hanggang ngayon, wala talagang napaparusahan. Natanong din yung pagiging patas ng NBI kasi sa pagkakalam natin ng NBI talagang lahat kinikater niya, no? Mapa taga-gobyerno man, kahit na siguro kritiko ng mga gobyerno, obligado siya na i-cater yung mga reklamo. Pero ang napansin din natin, doon sa side ng offended party, doon nga siya nag-imbestiga, lahat ginawa, pero doon sa yun yung kine-question yung sa Operation Romanov ba yun, na parang hindi din ganun kabigat yung kanilang ginagawang investigasyon ukol dito po, attorney. Ano masasabi niyo po? Well, talaga nakakabahala yan. At sasagutin ko yan sa pamamagitan ng dalawang punto. Unang-una, ginaya kasi natin yung sistema sa Amerika na nagkaroon ng Federal Bureau of Investigation para kung yung mga alagad ng batas ang sinasabing siyang lumabag sa batas, magkakaroon ng patas na investigasyon. Kaya kung mapapansin mo, kahit anong krimen na merong pulis na involved, bukod sa investigasyon ng internal affairs ng kapulisan, NBI talaga ang tumatayong investigador dahil kinakailangan talagang magbigay ng katarungan sa biktima ng mga krimen. No? Pero nakikita natin ngayon ng NBI ay parang nagiging sandata ng Administrasyong Marcos laban sa mga kalaban niya, lalong-lalo na sa mga Duterte. At itong selective prosecution nga na ang banta ay laban kay Presidente, tinuluyan si BP Sara at ginawa pang articles of impeachment, samantalang yung Operation Romanov na sinabi na isang testigo is in play, hindi man lang inimbestigahan. Samantalang pareho namang pinakamataas na opisyalis ng bayan, ang Presidente at Vice Presidente. At kung merong banta laban sa isa, dapat talaga yan iniimbestigahan, hindi lang ng NBI, pati pa nga ng National Security Council. No? So makikita natin na kung patas ang NBI at kung talagang ang kanyang misyon ay magbigay ng katarungan sa lahat ng biktima ng krimen, dapat alleged threat sa buhay ng Presidente at ang Vice President ang inimbestigahan at kinasuhan kung nararapat. Dito naman po sa magiging oral argument next week, no, kung hihingin ba yung mga resibo, no, yung sa BIR box, no, relevant pa ba ito, attorney? Matutukoy ba sa mga resibo kung merong unexplained wealth o baka
baka bahagi lang ito ng fishing expedition kasi wala naman silang kopya nito. Pwede ba yan sa korte na doon ka pa mangangalap ng ebidensya o maituturing na ba itong ebidensya considering wala nga silang pagkakaalam kung anong laman noon, nagbabayad nga ng tax, bakit pa iisipin na yan ay mali yung mga unexplained wealth, attorney? Again, ang kasagutan ko ay definition ko ng evidence. Ito yung mga pamamaraan para mapatunayan ang mga paratang sa hukuman. Kung ang paratang ay mayroong unexplained wealth, sa akin, irrelevant immaterial ang tax records kasi hindi mo naman malalaman kung talagang nangurakot yung isang tao sa pamamagitan lamang ng halaga ng buwis na kanyang binayad. Yan po yung unang punto. Kinakailangan talaga magkaroon muna ng ebidensya na nangurakot yung taong gobyerno bago mo sabihin na yung mga tax records niya ay relevant. Dahil kung siya'y nangurakot, dapat mas malaki yung tax na binayad niya. Pero hanggang wala kang ebidensya ng pangungurakot, irrelevant, immaterial yung mga tax records. At yan ang dahilan kung bakit sinasabi ng batas na hindi talaga dapat isinasa publiko yan. In fact, ang tingin ko kung tama ang aking rekoleksyon nung nangyari sa impeachment ni Chief Justice Corona, hindi lang hukuman ang dapat magbigay ng otoridad para yan ay maisa publiko, kinakailangan mismo ang presidente magbigay ng ganyang otoridad. Kung hindi ako nagkakamali sa recollection ko, no? Kasi ang nangyari doon, yung mga SALN at saka mga bank accounts na ilabas ni Ombudsman Conchita Morales. Pero yung mga tax records na ilabas lamang with the permission of then President Noynoy Aquino. Pero yung sinasabi po na pati yung hindi pa siya impeachable official, isinasama po sa hinihiling ng mga dokumento, pwede ba yon or dapat during during nung siya ay impeachable official, during sa kanyang pagiging vice presidente? Well, ang theoretical answer siyempre, ang impeachment ay para panagutin lamang ang isang opisyal para sa mga gawain niya habang siya ay opisyal na kung saan siya ay pilit na pinatatanggal. No? So anything na ginawa bago siya maging vice president, irrelevant and immaterial. Kaya nga sabi ko kanina, yung sinabi ni the presiding officer, yung ruling niya, na miski testigo na hindi nabanggit sa complaint o hindi napasaloob sa kahit anong impeachment complaint ay po pwedeng ihain. Kasi kung ganyan ang maging patakaran niya, hindi talaga matatapos itong impeachment ito. Sabihin na natin pwedeng gawin yan. Sabihin na natin in 90 days at one hearing per day at 3 days per week allotted to it, makikita natin napakadami niyan. Kasi ang time sa 10 naku, hindi ko alam kasi yung aking math, no? Mahina ako sa math, no? Pero that's 90 witnesses na ipipresenta mo at 3 witnesses per week lamang. So per month, it's only 12. So can you imagine kung ilang buwan matatapos yan, no? Hindi lang pala July, August, baka mamaya hanggang Nobyembre, Oktubre, baka nangangampanya na, naghihiring pa rin. Unless yan talaga ang kanilang pakay para masira talagang kandidatura ni VP Sara dahil maski hindi pa siya mapatunay na nagkasala as late as November matapos na maghain ng Certificate of Candidacy, naglilitis pa rin sila at patuloy ang proseso na sinisiraan si VP Sara na para bagang analogous na sa ginawa nila kay VP Binay minsan, no? Na habang nagkakandidato na siya, patuloy pa rin ang investigasyon at sinisira ang pagkatao ni VP Binay. Ang pagkakaiba lang, wala silang mapapakitang ebidensya na nagpayaman talaga si VP Sara. Opo, dito tayo sa isa pang mahalagang issue, attorney, kasi dito sa unang 3 araw, pinanindigan ng presiding officer na si Senador Chis Escudero na 16 lang talaga, no? At along the way, walang nag-object dito at inaprobahan nila yung journal. Merong nag-clarify si Senador Ping Lacson, pero sinabi naman niya na hindi legal opinion, sabi ni Escudero, kundi yun talaga yung ruling nila. Maaari pa bang mabago ito? Case closed na talaga ito, attorney, at hindi na pwede mabago sa sinasabi mo ngang 90 trial days? Hindi. Hindi pa yan nakaukit sa bato. Bakit? Yan ang intention nila nung hinalal nila si Win Gatchalian na wala silang quorum at wala silang 13 nung June 3 na di umanong pagpupulong ng Senado. Nais nilang isulong na kapag ang saligang batas ay tahimik kung ilan talaga ang basihan ng majority pagdating sa quorum o di kaya yung basihan ng 2/3 pagdating sa finding of conviction,
bukas pa rin ang issue kung ano yung basihan ng two-thirds. Yan ba ay lahat ng mga senador o lahat ng senador na po pwedeng makaboto? Dahil kung sila ay aminado, nasusunod sila doon sa nakasaad sa saligang batas na all members means 24, dapat hindi nila hinalal si Win Gatchalian noong June 3. O di naman kaya, para pagpapakilala na talagang sinusunod nila ang saligang batas, maski sila ay nakaposisyon na, inimandihan nila uli yung rules nila para nga maka-elect ng iba pang presiding officer other than the Senate President. Yung kanilang pagpipilit na tama ang paghahalal kay Win Gatchalian noong June 3 at tama yung pag-aminda nila ng rules noong June 3 na po pwedeng maghalal ng panibago o hiwalay na presiding officer, nagpapakita na ang Senado may sariling interpretasyon kung ano ibig sabihin ng all members of their Senate. Opo. And meron pong pag-question doon sa pagpapalit ng presiding officer attorney. Merong inihain sa Korte Suprema led by Attorney Israelito Torion. Ano naman po yung pananaw nyo po? Kasi yung pagkaka-approve ng mismong pag-amyenda ng impeachment trial, na itanong din ito ni Senador Alan Peter Cayetano. Una, 12 lang sila na nagboto doon, yung June 3, no? So, questionable yun. Pangalawa, yung mismong pag-amyenda nila, wala daw one-day notice. Yun. Tapos, etong halal sa kanya, bilang ay kine-question ngayon. Ano po yung pananaw nyo po ukol dito? Well, sang-ayon ako kay Senator Cheese na walang kapangyarihan ang Senado na amendahan ang saligang batas. Ang kanilang pag-amenda ng kanilang rules dapat sang-ayon din sa saligang batas. Kung sila ay mag-aamenda ng kanilang rules, kailangan sumunod na ito ay aprobado sa pagpupulong ng kanilang Kamara kung kailan merong quorum. At ang quorum nga is majority of all members or 13 and not 12. So sa akin, nagbigay naman ng babala na siya Senator Alan Peter Cayetano, binasa rin ng magkapatid na Cayetano yung probisyon ng Constitutional Commission na hindi dapat magkaroon ng ibang presiding officer kapag ang linilitis ay ibang opisyalis at hindi naman presidente. At sinabi nga nila na kinakailangan merong procedural due process dahil pag hindi sumunod sa nakasaad sa saligang batas, pwedeng mabaliwala lahat ng mga gawain na hindi alinsunod sa ating saligang batas.